Sabi, darapat, nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, sa mga di mabilang na upo ng mga anghel, sabi mga anghel, ano? Sabi, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. Okay? At tandaan nyo, merong sinasabi sa Revelation, merong libro kung saan lahat ng mga pangalan na andun, tawag doon aklat ng buhay. Kapag wala ka ron, sisilaban ka ng Diyos. Pero kung naandun ka sa aklat ng buhay, yung talaan mo sa langit, maliligtas ka. At ang mga nasa iglesia ng mga pangalan, iglesia ng Panginoon, nakatala sa langit. Ando sa listahan, sa rooster. Merong libro na lahat ng mga ililigtas na andon. Pero nawawala yon. Natatandaan niyo, nakipagtawaran pa si Moses sa Diyos. Ako na lang tanggalin mo dyan, huwag lang yung mga Israelita. Nung nakikipagtawaran siya sa Diyos, doon sa aklat ng buhay. Sapagkat pag wala ka sa aklat ng buhay, hindi ka dadalhin sa kalangitan, dadalhin ka sa kapahamakan. At ipinaliwanag rin niya ni Juan, bago natin, dito sa Juan chapter 21. Okay? Sabi dito ay ganito. Sa Apocalypse po pala. Apocalypse chapter 21. At ang babasahin po natin mula sa 11. 20. Okay, sorry. Chapter 20. At babasahin natin mula doon sa 11 hanggang 15. Apocalypse chapter 20, verse 11 to 15. Makikita nyo, andito po yung listahan, yung talaan sa langit, yung listahan. At ito, naka-bookbind, isang libro ito. Ang sabi po ay ganito, at nakita ko ang isang malaking lublukang maputi, at ang nakalublok doon. Nasa kanilang harapan ang lupa at ang langit tumakas. Sabihin, wala ng langit, wala ng lupa, nalusaw na. Kasi end of the world ito. Pagkatapos ng end of the world, judgment. Sabi rito, at walang nasumpo ang kalagayan nila. Ibig sabihin, talagang wala ng langit at lupa. Nasaan yung mga tao? Sabi 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit. Okay? Ano man ang kalagayan nila, okay? Status nila, na tayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Yung mga aklat, sa Greek word nun, nabuksan ang Biblia. Kasi ang Biblia po, mga aklat. Okay? So, nabuksan ang Biblia. Pero hindi lang ang Biblia ang binuksan. Na siyang aklat, na binuksan ang mga aklat, at sabi pa, at nabuksan ang ibang aklat. So, dalawang klase ng aklat. Yung Biblia at isa pang naka-bookbind. Ano yung aklat na yun? Sabi rito, na siyang aklat ng buhay. Okay, yun po yung talaan sa langit. Sabi rito, na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan sa mga aklat. Hinatulan ayon sa Biblia. Okay? Ayon sa kanilang mga gawa. Kung kanilang ginagawa ay ayon sa Biblia. Verse 30. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan ang Hades. At ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao, tandaan natin, bawat tao, ang hatol, hindi per family. Kung buutan si Papa, libre na tayo, hindi pwede yun. Mabait si Papa, Church of Christ si Papa, ako hindi, libre na ako, hindi. Bawat tao. Tandaan natin, bawat tao. Kaya kung sa pamilya nyo, isa ka lang Church of Christ, ikaw lang. Kaya, mahalin niyo naman yung kasama ninyo. Ikaw, Church of Christ. Bawat tao,
Kasi Mama Church of Christ, yung hindi pa Church of Christ, hindi maano. Sabi rito, at ibinigay ng dagat ang mga patay at nasa kanila, at ibinigay ang kamatayan, ang Hades, ang mga patay nasa kanila, at sila hinatulan, bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay binuli sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. 50, at kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ibinuli sa dagat-dagatang apoy. Mahalaga yung aklat ng buhay, yung rooster, yung talaan sa langit, mahalaga yun. Kung hindi ka natala sa langit, dagat-dagatang apoy ang destination mo. Pero kung ikaw ay nakatala sa langit, meron sasabihin sila. Parang hindi yan. Opo. Kung hindi ka nakalagay doon, wala kang bakit. Wala kang benepisyo. Wala kang benepisyo. Wala kang reward. Kahit nakalista ka, kung hindi mo i-claim, hindi ka rin makakapag. Kaya dito, yung katubusan ginawa ng ating Panginoon Kristo, dapat natin i-claim. Kung hindi natin i-claim, hindi tayo mapapalista, mawawala tayo sa listahan ng patungong langit, hindi tayo mapupunta sa langit, mapupunta tayo sa dagat-dagat. Kaya nga dito, nakita natin yung sitwasyon nila na dati, tinakwan nila ang utos ng Diyos. Swerte ngayon nila, pagkat nagsilapit sila sa ating Panginoon Kristo. Tinanggap nila ating Panginoon Kristo. Silapit sila sa bundok ng Sion, doon sa bayan ng Diyos ng buhay, yung Jerusalem sa kalangitan, sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, no? Talagang general meeting na ito. Okay?